Gusto niyo bang makinig ng kwento mula sa Biblia? Oo! Oo, Ate Celestia. Anong kwento? Gusto rin, Ate? Alam niyo ba yung kwento ni David at Goliath? Oo, Ate. Yung maliit na si David, tapos nakatapat niya si Goliath, di ba? Oo, tapos nakaslingshot si David. Tama kayo! Alam niyo ba sa liin ni David, nanalo siya dahil sa tapang at tiwala sa Diyos. Oo, Ate Celestia. Sabi nga ng lola ko, pwede daw tayo maging matapang kahit maliit. Sabi din ng lola ko yan, Ate. Isa pang kwento, alam niyo ba yung tungkol kay Noah at ang kanyang arko? Oo, Ate. Si Noah yung gumawa ng malaking arko para sa mga hayop. Tama! At dahil sa tapat ni Noah, niligtas niya ang kanyang pamilya at maraming hayop mula sa malakas na ulan. Wow, Ate Celestia! Ang galing naman ni Noah! Ang mga kwento sa Biblia ay puno ng aral at inspirasyon. Lagi natin tandaan to, mga bata. Palagi tayo dapat tapat sa Diyos. Tatay, kaya siya babago. Sakit na hindi ko na kayang tiisin. Elera! Lumina! Ano nangyari? Bakit kayo ganyan? Wala, Rara. Hindi importante. Oo nga, wag mo nang intindihin. Alam ko may nangyari. Huwag niyong itago sa akin. Gusto niyo makatulong ako? Narito lang ako para sa inyo. Hindi kayo nag-iisa. Kung may problema, pwede niyong sabihin sa akin. Ipagdasal natin kay Ama. Talaga gusto mo kami tulungan? Magdasal? Oo, gusto ko. Dapat hindi kayo pinapabayaan. Magdasal kayo at di kayo papabayaan ni Ama. Okay lang mga anak. Okay lang ako. Mommy, please tell us what happened. Okay lang ako, anak. Hindi ko nga kailangan ng doktor. Mommy, hindi naman masama magpa-check up. We want you to be fit and healthy, Mommy. Wala pa nga si Daddy, tapos may sick ka. Sino naman mag-aalaga sa amin? Sige na nga mga anak. Magpapacheck up na si Mami para sa inyo. Thank you, Mommy. Mga pare, huwag mo na ako tanungin kung bakit tamad at walang silbi mga anak ko! Anong nangyari, pre? Kalmahan mo lang. Grabe, sobrang tatamad! Sarap talaga gugulpin at nakakainis na! Pare, mga bata lang yan. Kaya hindi ko na nga sila pinapaaral yan dahil wala na nga kami makakain. Paralin ko pa mga buwisit na yan! Ayaw ko na makikita yan! Mahirap ang ganitong buhay. Kaya ako, hindi ako nag-aasawa at anak. Kasi wala akong mapakain. Buti ka nga, maswerte ka ako! Malas! Iinom na lang natin yan, pre. Para makagawa tayo ng magandang video. Alam ko na! Mag-tiktok na lang kaya tayo! Tama! Ayan, mas gusto ko yun eh! Mommy, bakit ka nag-aayos ng ganyan? Oo, anak. Kailangan ko na magpa-check up. Sabi ko sa inyo eh, gagawin ko to para sa inyong dalawa. Really, Mommy? Salamat naman, tinupad mo na yung promise mo sa amin.
Oo, Serenity. Mahalaga sa akin ang pangako ko sa inyo. At syempre, kailangan ko rin alagaan ang sarili ko para sa inyo. Sige, Mami. Sabihin mo kami kung what sabi ng doktor. Oo nga, anak. Sasabihan ko kayo pagkatapos kung ano yung sabi ng doktor. Pero siguraduhin nyo lang na mabait kayo. Kasi yun nakakaya sa tita nyo. Okay, Mami. I love you. I love you, Mami. Lara! Lumina! Oo nga, kayo nga! Ano nangyayari? Bakit kayo natutulog dito? Celestia? Nagtago lang kami. Ayaw lang namin umuwi eh. Takot na takot po kami sa tatay namin, Celestia. Hindi namin alam paano siya hahalapin. Bakit? Ano nangyari? Kinausap ko sila kagabi tungkol sa tatay nila. Sobrang sinaktan sila. Parang wala nang bukas. Kawawa naman. Grabe naman yan. Sige, sasamahin ko muna kayo dito. Salamat, Celestia. Hindi na namin talaga kaya eh. Natatakot kami. Huwag na kayo matakot. Pag-usapan natin kung anong dapat gawin. Lara, naiiba lang ako. Sino siya? Parang ngayon ko lang siya nakita kasama mo. Siya pala si Aurora, bagong kaibigan namin. Siya yung madalas nagliligtas sa amin. Magligtas? Oo nga, andyan siya palagi pag napahamak kami. Pasensya ka na, gutom na kasi sila, ginawa pa nila bayani. Ako pala si Aurora. Alam mo naman, parang nakita na kita. Di ko lang alam kung saan. Familiar ka sa akin. Sino ba di nakakakilala kay Celestia? Siya ang pinakamabait dito. Ubod ba ng ganda? Parang anghel sa kagandahan. Kayo talaga nasasabi niyo pa yan? Malamang, gutom na kayo. Sige, ganito. Kukuha lang ako ng makakain. Sabi ko sa inyo, napakabait ni Celestia. Hay, sige. Alis muna ako sandali. Grabe ka na magsunod-tingin kay Celestia. Kilala ko siya. Di ko lang matandaan kung saan kami nagkita. Sikat talaga si Celestia sa kabutihan. Hintayin na lang natin siya. Magpalit kaya muna kayo. Ang dumi niyo na. Aimee, pasensya na kung natagalan. Alam kong nag-aalala ka, pero gusto ko lang malaman mo na nandito kami para sa'yo. Salamat, Doc. Bakit po? Ano pong findings? Ano pong nangyari? Ang findings po kasi natin ay hindi maganda. Natuklasan namin na ikaw ay may breast cancer at ito'y kasalukuyan na sa stage 4 na. Stage 4? Ano pong ibig sabihin nun? Oo, Aimee. Ang ibig sabihin lang po nito ay yung cancer mo ay malala na at talagang malaki na ang nasasakupan niya. Ngunit hahanapin natin lahat ng mga posibleng mga treatment options para ikay mapagaling. Huwag kang mag-alala, Aimee. Alam mo, marami ng cases na ganito, pero tumadating yung time na talagang nalalagpasan nila yung cancer, Aimee. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tayo magdasal lang at talagang magtiwala lang tayo sa Diyos, Aimee. Ano po ang pwede kong gawin? Ano po yung hakbang na pwede ko na akin? Ang unang dapat nating tahakin ay yung mga options na dapat nating tingnan para ikay mapagaling.
Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Pasensya na kayo at medyo natagalan, pero ito na ang tinapay pangtanggal ng gutom natin. Wow, Celestia, salamat. Gutom na kami. Alam ko naman yun kaya nagmadali na ako. Sobrang gutom na kami, Celestia. Salamat na dumating ka. Grabe, Celestia, ang saya-saya ko. Pero pwede ba bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo sa biyayang ito? Tama, ang galing mo talaga, Aurora. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa tinapay na nagdala ng kasiyahan sa gutom na tiyan. Maraming salamat po sa paggabay sa amin buong gabi. Salamat po na pinadala niyo po si Celestia para tulungan kami. Amen! Amen. Sige, kain na tayo. Diyos ko po! Anong nangyari sa'yo? Nasaan ako? Sino ka po? Ako si Amy. Naririto ko para tulungan ka. Kamusta ka na? Malapit na ako sa bahay. Pinayuhan ako ng doktor na pagpahingahin ka na muna. Gusto mo bang sumakay ka na lang dito sa akin? Sumama ka sa akin? Hindi ko pa alam. Bigla na lang ako nanghina. Okay lang yan. Huwag ka mag-alala. Naririto ko para sa'yo. Anong pangalan mo? Saka, taga saan ka? Angelica po ako. Naku, baka sobrang pagod ka, bata ka. Kaya, magpahinga ka muna. Daddy, you're back! Miss you mga anak. Sorry ha, daming work ni Daddy. I can leave the site. I miss you, Daddy. Akala namin di po kayo uuwi. Nag-uuwi na po kami ni Mami. Naku, huwag kayo mag-alala kay Daddy. Sobrang okay ako. Marami na talagang ginagawa si Daddy. Dito ka pala, Isa. Buti na padalaw ka. Oo, kuya. Sinamahan ko lang yung mga bata. Ah, ganun ba? Pasensya ka na, nagmamadali ako. Kukuha lang ako ng mga gamit. Aalis po kayo ulit, Daddy. Our daddy is staying already. Sorry mga anak, umuwi ako. Kailangan ko lang kumuha ng mga gamit. Pero kailangan ko rin bumalik. Kuya, bakit atat na atat kang umalis? Ano bang meron? May nangyayari po ba? Wala, Isa. Meron lang kailangan importanteng gawin. Kuya, alam kong busy ka. Pero kailangan mo rin maglaan ng oras sa mga bata. Ano bang meron? Sandali lang mga anak ha, may kukunin lang ako. Kuya Solomon, seryoso ako. Kailangan ka ng mga bata sa oras na ito. May sakit si Ate Amy. Kailangan ka nila ngayon. Ano? May sakit si Aimee? Ba't di mo agad sinabi? Yes, Daddy. Mommy is sick. She's in pain. She needs us, Daddy. So please stay. Kuya, mag-usap tayo! May mga nalaman ako tungkol kay Ate Amy. May pinagdadaanan siya! Isa, patulong. Aimee? Mommy, nandito na si Daddy. Mommy, sino siya? Ate, tulungan na kita. Kamusta ka na ba?
Ate, sino ba tong batang kasama mo? Sandali, ganito kasi yan. Habang nagdadrive ako galing sa ospital, nakita ko ang batang ito na hinimatay sa kalsada. Walang ibang tao. Kaya ako na lang ang tumulong, dinala ko dito. Hospital? Anong ginagawa mo ron? Wala naman. Nagpa-check up lang ako. Okay naman. Ate, ba't ayaw mo bang sabihin kay kuya ang totoo? Ang alin? Mommy, tell Daddy that you're always not feeling well. Daddy, please help Mommy. Kayo talaga? Masyado kayo nag-aalala. Okay si Mami. Itong dapat nating alagaan. Isa, paki-ready yung merienda niya. Sige po ate. Heaven, Serenity, samahan niyo ako mag-prepare. Okay, Auntie. I'll prepare for juice for her. Very good, mga angels ko. Tara, pagpahinga na natin si Angelica. Angelica? Yes, yan ang name niya. You can talk to her kapag ka-okay na siya. Yes, a new friend. And I'm Heaven. Hello sa inyo. Mamaya muna ang usap, mga kids. Prepare muna na snacks while Angelica is resting. Kayo talagang dalawa, hayaan niyo munang mag-rest si Angelica. Tara na. Pasensya ka na, Angelica, sa mga anak ko. Sadyang madaldalang sila. Kumusta ka na? Okay lang po. Medyo nanghihina pa din po ako. Magpahinga ka muna dito. Amy, kamusta ka na? Angelica, ito pala si Tito Solomon, ang daddy ni na Heaven at ni Serenity. Hello po. Pasensya na po sa abala. No, hindi ka nakakabala. I'm so happy na okay ka. You're so lucky. Nakita ka ni Amy. Opo, siya po ang tumulong sa akin. Daddy, let her rest muna. Mamaya na natin siya kausapin ulit. Okay, iwan ka muna namin ng tita Amy mo. Dito ka lang muna ha. Prepare ko lang yung room. Then, balik ko di ako dito ha. Okay lang po ako dito. You rest na muna. Excuse us. Ayan, busog na kayo ha. Ngayon, para lalo maging masaya, maglaro muna tayo. Oo nga, laro muna tayo. Tara, para makalibot. Tsaka wala naman tayo gagawin. Tara dun tayo kay Pia. Marami-rami na sila dun. Tara! Wala ka bang balak hanapin mga anak mo? Bakit ko pa hanapin sila? Lumayas na sila! Mga wala namang silbi at hindi ako masaya sa kanila! Pare, responsibilidad mo yan. Eh ano naman, iniwan na nila ako. Mga tamad at walang silbi, hindi ko sila kailangan. Pare, magulang ka. Dapat iniisip mo ang kapakanan ng mga anak mo. Tama si Jude, pre. May mga bagay sa buhay na hindi pwedeng pabayaan lang. Hindi lang ikaw ang naapektuhan dito. Wala ako pakialam. Hindi ko sila kailangan, pre. Buhay ko ito! Paano mo naman naisipan na saktan sila ng ganyan? Yung sakit na pwedeng maranasan dahil sa'yo. Kahit anong mangyari, pre, ama ka pa rin. Di pwede yan palusot mo, pre. Paano kung may mangyari na hindi maganda sa kanila? Sa old gising, huwag mong hayaan lumaki silang ganyan ka. Wala ko pakialam sa sinasabi nila. Bahala na sila sa buhay nila! Pare, hindi pwede yan. Dapat magbago ka na. Pakialam nyo ba? Hayaan na nga natin to. Hindi makinig. Eh di umalis kayo! Tara, uwi na tayo, pre. Oo nga, pre. Matigas ang buhay nito. Mahal, kamusta check-up mo kanina? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sol, alam mo naman, ayoko mabahala ka. Ibang usapan yan. Dapat nag-text o tumawag man lang. Ganyan naman ang ginagawa namin lagi ng mga bata. Hindi ka man lang sumasagot or nagte-text sa amin. Araw-araw kami naghihintay sa'yo ng mga bata. Kaya mas minabuti ko na lang na sarilinin at hindi sabihin.
para hindi ka mag-alala. Pero okay na ako. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Tama ka. Hindi kita masisisi. Hindi ko na sinasagot ang chat at tawag nyo. Sana sa pagkakataon to, alang-alang man lang sa mga bata. Sabihin mo ang tunay mo nararamdaman. Alam ko na may tinatago ka. Ano bang tunay mong karamdaman? Huwag mo na sanang palalayung sitwasyon ng ating pamilya. Ganito na ako. Ang mga anak mo, hindi kakayanin na magkasakit ka, please. Ang totoo, may breast cancer ako. Stage 4. Bakit ngayon walang sinabi? Akala ko naman, simpleng sakit lang sa dibdib. Gusto ko sanang itago. Pero ngayon, ang bigat-bigat na. Tama ka. Dapat kong sabihin sa'yo. Nang malaman ko ang balita, inisip ko agad ang mga bata. Paano na sila kapag wala na ako? Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam ko malaking pagkukulang ko sa iyo at sa mga bata. Mahal na mahal kita. Nararamdaman ko kung anong bigat na nararamdaman mo. Natatakot ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa to. Hindi ka nag-iisa, mahal. Lalaban tayo. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Hindi kita iiwan, Amy. Salamat, Solomon. Alam kong mahirap, pero alam ko kakayanin natin to. Oo, mahal. Lalaban tayo para sa ating pamilya. Hindi tayo susuko. May awa ang Diyos.